Ang una nating storya ay ang huling tahol sa airport. What if may makita kang asong multo sa airport? Anong gagawin mo? Ako nga pala si Irish Angel Estad, taga Caloocan City. Isa akong janitress sa airport at 5 years na ako dito. Tuwing gabi nga pala ang shift ko. Sa tagal ko na dito, first time ko makakita ng multo sa airport. Nangyari ito ng Biyernes ng gabi, nung nakaraang linggo. As usual, mas konti ang mga tao sa airport dahil madaling araw na nito. 2:00 ng umaga. Mas gusto ko nga ang ganitong shift kumpara sa umaga o hapon dahil mas marami ang biyahero ng ganong oras. Mas magulo. Pero pag ganitong oras na, mas tahimik at chill lang. May mga tao pa rin naman, mga pasahero ng international flights. Pero habang nagmamap ako, may naririnig akong alulong ng aso. Kala ko pasahero na may dalang aso. Yung mga tinatawag na service dogs. Pero bihira ito, kaya pinabayaan ko lang. Pero every 5 minutes, naririnig ko ang alulong nito. Kaya tinigil ko ang paglilinis at tumingin sa paligid ko. Wala namang tao. Dito na ako kinilabutan. Madami na akong nakitang kababalaghan sa iba't ibang pinagtatrabahuhan ko dati. Maraming multo sa schools at sa mga lumang opisina. Pero iba ngayon, aso. Maya-maya pa, parang may napansin akong aso sa may CR sa dulo. Sinundan ko ito. Pumasok ito sa CR ng mga babae. Pero pag-check ko, wala naman akong nakita sa loob. Maya-maya pa, narinig ko ang aso na umiiyak. Tumakbo ko palabas dahil sa takot. Makalipas ang 1 oras, 3:00 na ng umaga. Narinig ko na naman ang iyak ng aso. At nakita ko ulit ito na pumasok sa CR ng mga babae. Patuloy itong umiiyak. Sinundan ko ulit ito pero pagpasok ko ng CR, wala pa rin ako makita. Bawat cubicle chinek ko at habang patagal ng patagal, nakakabingi ng iyak ng aso. Habang nag-iikot sa loob ng CR, may naamoy ako sa may basurahan. Binuksan ko ito at nagulat ako sa nakita ko. May isang maliit na aso at patay na ito. Ang cute pa naman niya, mabalahibo at kulay gray. Kaya pala nagmumulto ang aso ay dahil gusto niyang makita ang katawan niya. Nireport ko sa supervisor ang pangyayari. Pareho kaming naguluhan kung bakit may patay na aso sa loob ng airport. Pinatay ba ito o namatay? Nag-volunteer naman ako na ako na ang maglilibing sa aso dahil malapit ang puso ko sa mga aso at pusa. May bakanteng lote naman malapit sa compound ng airport at dito ko inilibing ang aso. Schnauzer daw ang lahi ng aso, sabi sa akin ng boss ko. At kahit pa isa itong hayop, pinagdasal ko pa rin ito. Pagsapit ng umaga, dapat ay pauwi na ako. Pero dahil nababahala pa rin ako sa misteryo ng asong ito, lumapit ako sa head of security namin na si Sir Boyet. Katropa ko rin ito. Kunento ko ang nangyari at tinanong ko kung baka pwede naming tingnan ng CCTV ng nakarang araw. Pinayagan naman niya ako tingnan nito pero ako na daw ang mag-review dahil ubos oras daw ito para sa kanila. Kaya kahit inaantok ako, tinuloy ko pa rin ang pag-review sa CCTV malapit sa CR. At matapos ang 1 oras, nakita ko na rin ang hinahanap ko. Nakita ko ang may-ari ng Schnauzer na aso. Isang magandang babae, blondie pang buhok. Pumasok ito sa CR at matapos ang 10 minuto, lumabas ito at hindi na niya kasamang aso. Tiyak ako na may ginawa ang babaeng ito sa aso. Print ko ang mukha ng babae at inikot ang buong staff sa airport. Nakakapagod pero tuloy pa rin ako sa pag-iikot at sa pagtatanong. Hanggang sa natsyempuhan ko si Ruby, isang ground personnel ng isang airline. Naalala niya daw ang babaeng blondie na yan. Nakipag-away daw yun kahapon sa kanya habang boarding na ang mga pasahero. May problema kasi ang paperwork sa aso niya kaya hindi niya pinayagang isaamang aso nito sa flight. Kung di niyo alam, medyo mahirap ang proseso sa pagsama ng aso sa isang flight. Kailangan kumpleto ang papeles nito. Dapat rin ay nasa tamang kondisyon ng aso mo. Madalas, sa cargo sila nilalagay kasama ng mga bagahe natin. Maingay at madilim. Yung iba naman, katabi mo sa cabin. Pero mas mabusisi ito at iilang airlines lang ang pumapayag dito. Kadalasan, service dogs ang mga ito. Anyway, nag-iskandalo daw ang babaeng ito. Feeling importante daw. May business meeting daw siya at kailangan niyang i-meet ang client na ito. Nanakot pa ito nakakasuhan ng airline.
Konti na nga lang daw ay magpapatawag na sila ng security. Buti na lang umalis ito. Ang pangalan nito ay Janelle Maryjoy Ira at pabiyahe ng Ilocos Norte. Matapos ang 15 minutes, bumalik ito at wala na raw ang aso. Kaya pinayagan na nilang mag-board. Dito ko na na-realize, malamang pinatay niya ang aso para lang makasakay siya sa plane. At dahil walang sugat ang aso, maaaring nilunod niya ito sa inidoro at itinapon sa basurahan. Grabe, napakawalang puso ng taong ito. Pwede namang pakawalan na lang niya ang aso at iwan ito. Bakit niya pa kailangang gawin yun? Dito na naman ang galit ko. Sabi ni Ruby sa akin, i-post ko daw sa social media ang muka at ang ginawa ng walang pusong pasahero para malaman ng buong mundo ang kahayupan ng babaeng ito. Kaya sabi ko na ako na ang bahala. Madaling gawin ang sinasabi ni Ruby, pero anong makukuha natin doon? Makakasuhan lang siya at mapapahiya? Online bullying lang? Kulang yon. Kaya hindi ko ito ginawa. Sumakay ako ng LRT papuntang Quiapo at pagkababa, nag-withdraw ko ng 1,000 sa ATM. Pambili ko sana ito ng bagong electric fan. Pero okay lang kahit wala akong fan ngayong summer. Dumiretso ko kay Manang Cristina. Nilapag ko ang pera at ang picture ng babaeng yon. Dito ko na ikunento kay Manang Cristina ang nangyari. Pero sa gulat ko, mas galit pa sa akin si Manang Cristina. Ayaw rin itong magpabayad. Gagawin niya daw ang kulam ng libre. Pinaalis ako nito at siya na daw ang bahala. Hindi alam ni Janelle Maryjoy Ira na may ganti din sa kanya kahit malayo siya. Hindi rin sinabi ni Manang Cristina kung anong kulam ang gagawin niya. Pero wala na akong pake. Alam kong kilabot si Manang Cristina pagdating sa kulam. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang iyak ng aso sa airport matapos ang ginawa ko para sa kanya. Hindi pa rin natatahimik ang multong ito. Hindi na ako natatakot pag naririnig ko siya at sinasagot ko na lang, "Shh! Okay na, doggy. Pinaghiganti ka na namin." Ang pangalawa nating istorya ay ang abandonadong chapel sa Boracay. What if may makita kang babaeng wala ng buhay sa kapilya ng Boracay? Anong gagawin mo? Ako nga pala si Rona Bonifacio, taga Subic, Zambales. Matagal ko ng pangarap ang makapunta sa Boracay, pumarty at ma-enjoy ang napakagandang beach. Yun nga lang, alam naman natin medyo may kamahalan mag-Boracay. Pwede namang magroro, pero di kaya ng beauty ko na mangarag sa biyahe. Kaya ang ginagawa ko, lagi ako nakaabang sa piso sale. At last year, sa wakas, nakatsyempo din ako, matutupad ng pangarap ko. At noong March 8, bumiyahe na nga kami papuntang Boracay. Sobrang excited ko. Dream come true kasi ito para sa akin. Kasama ko ang boyfriend kong si Craviel. Nang makarating kami sa Boracay, I'm left speechless dahil napakaganda talaga ng beach na to. Napakaputi ng buhangin, pinong-pino. Masasarap din ang mga pagkain. Medyo may kamahalan, yung iba, mas mahal pa nga kaysa Maynila. Pero, ganun naman talaga pag tourist spot, diba? At dahil puntahan talaga ito ng mga turista, ang daming tao, lalo na mga foreigners. At pagsapit ng gabi, wow, grabe ang mga party people dito. Wild talaga. Ilang beses rin akong nalasing. At sa sobrang kalasingan ko, minsan nagba-blackout pa ako. Natatakot daw ang boyfriend ko kapag ganito na ako. At nung March 10 ng gabi, nagkatotoo nga ang kinakatakutan ni Craviel. Nagparty uli kami nung gabi. Nag-bar hopping kami. Sa Station 2 lang kasi di namin afford ang Station 1. Grabe ang ininom ko noon pero sobrang enjoy talaga. Pagsapit ng alauna ng madaling araw, gusto na umuwi ni Craviel pero ayoko pa. Nag-away tuloy kami at sa galit niya, nag-walkout siya. Mauna na daw siya sa hotel. Okay lang naman sa akin na mag-isa. Ang KJ niya kasi. Kaya tuloy pa rin ako sa pag-party. Buti na lang may nakilala akong mabait na binata. Pangalan niya daw ay si Felix at sinamahan niya akong pumarty. Hindi ko na rin namalayan kung bandang anong oras na yon dahil sa kalasingan. Baka mga 2 AM na. Lasing na lasing ako. Sabi ni Felix, siya na daw ang maghahatid sa akin sa hotel. Ang bait diba? Kaya sinakay niya ako sa motor niya. Pero makalipas ang ilang minuto, napansin kong parang hindi ito ang daan namin papuntang hotel sa Station 3. Liblib na ang lugar at masukal.
Kahit lasing ako, pinipilit kong imulat ang mata ko dahil natatakot na ako. Pero dahil sa kalasingan talaga, naiidlip-idlip ako. Pagdilat ko, napansin kong tumigil kami sa isang lumang kapilya sa Boracay. Abandonado na ito at pinalilibutan na ng napakakapal na halaman at matataas na damo. Dito na ako natakot. Hindi ko alam na may ganitong lugar pala sa Boracay. Kahit takot na ako, tinanong ko kay Felix kung bakit kami nandito. Pero hindi siya sumagot. At dito na niya ako sinimulang abusuhin. Sinubukan kong lumaban pero hamak na mas malakas siya at lasing din ako. Sigaw ako ng sigaw pero walang nakakarinig sa akin sa masukol na gubat na ito. Habang nangyayari ito, may napansin ako sa dulo ng kapilya. Parang may tao pero nakahiga. Mukhang natutulog. Sinipa ko si Felix at pumunta sa direksyon ng anino ng tao para gisingin ito at humingi ng tulong. Pero paglapit ko sa tao, natigilan ako dahil patay na pala ito. Isang foreigner na babae at wala nang saplot ang ibaba niya. Tumawa si Felix at sinabi nito na yun ang biktima niya kanina at pangalawa na raw ako. Sabay niyakap na naman ako ni Felix para hindi ako makawala. Nang mga panahong ito, tanggap ko na mamamatay na ako. Pero may tumawag kay Felix sa labas ng kapilya, doon sa may mga puno. Boses ito ng isang babae. At maya-maya pa ay may nagpakitang multo sa harap namin at tinulak si Felix. At dahil na-distract si Felix, dito na ako nakakita ng pagkakataon para tumakas. Tumakbo ko ng tumakbo hanggang makakita ako ng kalsada. Ito na siguro ang pinakamatuling takbo ko sa buong buhay ko. Dumiretso ako sa hotel namin at kunento kay Creville ang lahat ng nangyari. Sinabi kong kailangan namin pumunta kaagad ng police station. Pero ayaw niya. Galit na galit siya at siya daw ang gaganti para sa akin. Papatay niya daw ang Felix na ito. Kaya sinamahan ko siya pabalik ng lumang kapilya sa gubat. Pero pagdating namin, wala na si Felix. Ang bangkay na lang ng foreigner ang nasa abandoned chapel na ito. Wala din ang motor ni Felix. Pero may nakita kaming tire tracks ng motor sa direksyon papuntang beach. Sinundan namin ang trail na ito at nakita namin ang motor ni Felix. Pero hindi rin nakita ni Creville ang hayop na Felix na ito. Maya-maya pa, may nakita kaming isang tao sa may laot. Mukhang nalulunod. Nilangoy ito ni Creville para sagipin. Pero paglapit niya, patay na ang lalaking ito. At ang nalunod na lalaki ay si Felix. Hindi maintindihan ni Creville ang nangyari. Pero para sa akin, malinaw ang lahat ng nangyari. Ang multo na nakita ko kaninang madaling araw ay kamukha ng foreigner na pinatay ni Felix. Malamang ito ang ganti ng multo kaya nilunod siya sa beach. Ayaw maniwala sa akin ni Creville. Lasing lang daw ako, pero naniniwala ako na ang multo nga ang may gawa nito. Nagpapasalamat din ako sa multong ito dahil sa kanya, nakaligtas ako mula kay Felix. Pinipilit ako ni Creville na i-report ang pangyayari sa pulis pero sabi ko, wag na lang. Ayoko kasing malaman ng mga tao na inabuso ko dahil sa kalasingan ko. Nakakahiya. Ilang beses niya akong pinilit pero ayoko talaga. At nung araw na yon, bumalik na rin kami ni Creville sa Zambales. Pagkabalik namin sa Zambales, saka ako nag-anonymous call sa pulis ng Boracay tungkol sa katawan ng foreigner sa abandoned chapel ng Boracay. At nung March 12, nakita na ng mga pulis ang bangkay ng babae. Hanggang ngayon, pinagdarasal ko pa rin siya. Malaki ang utang na loob ko sa multong ito at iniligtas niya ako. At baka rin matanong ng iba sa inyo kung bakit hindi ko nireport ang bangkay ni Felix na nasa laot. Ito naman ang ganti ko. Hayaan na natin ang katawan niyang kainin ng mga isda sa dagat. Deserve niya yon dahil sa ginawa niya sa akin at sa multo sa kapilya. Pero minsan, naiisip ko, kami lang ba ang naging biktima ni Felix o baka may iba pang bangkay sa ilalim ng kapilya na yon na hindi namin alam?